Can you believe it, church? God's ways are not our ways, and His thoughts not our thoughts. His ways are past finding out. Thanks be to God. Glory to God. Bago tayo magbuklat ng ating mga banal na kasulatan, let us pray. Forever, O Lord, all glory and honor and praise belongs to you. All praise, all our shoutings, all our cryings are for you, O Lord. Lahat ng aming mga kalakasan at buhay ay para sa iyo. Salamat ng marami sa bawat pintig ng aming mga puso. Salamat ng marami sa bawat sandali, bawat umaga at gabi na dumaraan. Another day, Lord, this evening, because evening is the beginning of a day. And we are here praising and thanking and worshiping you, dear Lord. All praise and honor belongs to you, not just because you are the Lord God, but all praise and honor belongs to you dahil sa mga kamangha-manghang gawa mo sa aming mga buhay. And we will speak, we will proclaim your goodness, your praises, and excellencies, di lamang sa loob ng iglesia, kundi sa labas, sa mga taong hanggang ngayon ay nangangailangan pa rin ng liwanag at buhay, tunay na buhay na nagmumula sa iyo. May we be a channel of this precious life that we have now, the Lord Jesus Christ, to the people of the world who need it. Let it be, O Lord, sa aming mga buhay. Punuin mo muli ang aming mga puso ng iyong mahal na salita. Patuloy mong ipangusap ito, Panginoon. Ang mga lumang langit at lumang lupa ay malapit ng babaguhin at lilipas. This present world is so soon to be renewed, to terminate in your second coming. But we are preparing, O Lord, for the glorious hope of your blessed coming for us. To you be all glory and honor and praise this evening, tomorrow and forevermore. Sa pangalan namin, Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen? Sa hindi pagtatagal, nais kong basahin ang mga talatang ating pag-usapan. Magiging teksto sa atin sa gabing ito sa aklat ng Exodus. Turn to chapter 15, few verses mula 22 hanggang 27. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur. And they went 3 days in the wilderness and found no water. When they came to Marah, they could not drink the waters of Marah because they were bitter. And for that reason, it was named Marah. So the people grumbled at Moses, saying, "What are we to drink?" Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. And he threw it into the waters, and the waters became sweet. There he made for them a statute and regulation, and there he tested them. And he said, "If you will listen carefully to the voice of the Lord, of Yahweh your Elohim, and do what is right in his sight, and listen to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have put on the Egyptians, for I, Yahweh, am your healer." Then they came to Elim, where there were the 12 springs of water and 70 date palms, and they camped there beside the waters. Can we say amen? Maaari na po tayo makaupo, mga mahal na kapatid. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Salamat at hindi lang November 2 ang All Saints Day, mga kapatid. Sa tunay na mga banal ng Diyos, ang bawat oras at bawat araw ay para sa ating mga banal. Amen? Hallelujah. So sa aming mga nasa FB Live, kung meron man, sa ating mga kapatiran na through FB Live sa gabing ito, or baka na-miss ninyo ang announcement, ay ngayon lang naman, next week ay mag-resume ang ating midweek service sa Wednesday.
So nais kong ibigay sa gabing ito ng isang exhortation, mga kapatid, mula sa mga teksto na ating nabasa. The testing at Mara. Ang verse 22 to 27 ay supposedly ay magiging sa versification at pag-chapter ng Bible. Kung inyong titingnan ay supposedly should belong to the group sa divisions pagka chapter 16. Because ang chapter 15 ay actually nagtatapos doon sa hanggang verse 21 na commonly called the Song of Moses. It's a great song, mga kapatid, after matapos ang great deliverance ng Diyos. Mula pa, hindi lang great deliverance ng Diyos sa bayang Israel, hindi lang diyan sa Red Sea, hindi mula pa sa battle ng Diyos at sa mga gods ng Egypt. Mula doon ay nag-start ang dakilang pagtutubos at pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Then against Egypt ay nakonclude sa Red Sea. Ang song from verse 15 to 21 ay a song of redemption, song of praise, jubilant, joyful jubilation. Kaya nating inawit kanina sa napakadakila at kamangha-manghang redemption with signs and wonders na ginawa ng Diyos sa bayang Israel. And then, pagka verse 22 is the start of from the Red Sea, ay simula ng journey ng bayang Israel, mga kapatid. Through the wilderness, unang wilderness of Shur, ayon sa verse 22, hanggang sa so on and so forth. So ang ating teksto ay bahagi lamang ng nagiging mahabang journey ng bayang Israel, mga kapatid, dahil to make the long story short, ay umabot ito ng 40 years, wanderings nila sa wilderness. Iba't ibang pangalan ang wilderness, dito ay Shur, and then there's a wilderness of Sin, wilderness of Paran. So, after sabihin natin great failure nila, series of testings ang kanilang journey, mga kapatid. After that great redemption, ang ating teksto sa ngayon ay sabihin natin preliminary examination. Kung familiar kayo ng mga nasa college, pasimula lamang na testing ng Diyos sa kanilang journey as redeemed people. No question, they have been redeemed. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Red Sea, they have been baptized in the Red Sea, under the cloud. They have been redeemed by the blood doon pa sa Egypt, mga kapatid. Walang pinili ang Diyos, walang sinusuri ang Diyos kung sinong nasa loob ng mga bahay. Ang tinitingnan lang ng Diyos is the blood. When I see the blood, I will pass over you. That was the start of their great redemption. Then baptism in the Red Sea, sabi ni Apostol Pablo, I think sa 1 Corinthians 10. So they were redeemed people. From the Red Sea, I start na kanilang journey through this wilderness of Shur. Papansin natin na sa pasimula ng kanilang paglalakbay, they should be people of faith, mga kapatid. Sila ay bayan ng Diyos na nakaranas bago pa lang ng dakilang pagliligtas. But it so happened after a few days, sabi nating teksto, after 3 days ng kanilang initial journey, mga kapatid, ay for the Lord, sa perspective ng Diyos, it's about time to test them.
Hindi na pinapatagal pa ng Diyos ng ilang araw ang una nilang examination, pagsubok sa kanilang pagiging dapat people of faith na lumalakad sa pananampalataya. Dahil dumating sila sa isang dako sa kanilang paglalakbay, at ang sabi ng banal na kasulatan ay sa isang lugar na tinatawag na ngayon na Mara sa verse 23. Probably ang lugar na yun ay tinatawag na Mara, which means bitterness, kapaitan. At sa natural setting ng ating teksto ay sabi doon, sa dakong iyon, granting na ang pangalan nga ng unang stop nila, or sabi nating, first stop from the Red Sea. Kung papansin natin, from Red Sea, nagiging first stop nila ang place na tinatawag na Mara. Granting na ito yung tinatawag ng Mara, and that could be reasonable dahil in this place, sa dakong ito ay probably may tinatawag na oasis. Or wala tayong mabasa na ito'y oasis, but sa dakong ito, in this place, ay may mga tubig. So sa ilang or sa disyerto, sa wilderness, ay pwedeng magkaroon ng isang area, isang dako na magkaroon ng tubig from subterranean sources. At ang tawag nga niyan sa ating mga dictionary ay oasis. Probably it is an oasis, mga kapatid. Tingnan natin ang dictionary meaning ng oasis. Then, of course, isang oasis ay isang hindi naman lahat malaki or malawak ang isang oasis, isang place na mayroong tubig, may mga shrubs, may mga plants din. Dahil pag may tubig, though it's interesting to note that sa wilderness ay pwede rin namang tubuan ng mga halaman. Dahil yun talaga ang ibig sabihin ng oasis. Isang place sa wilderness, sa dry and arid region na may tubig, and then surrounding ay may mga halaman na tumutubo. May shrubs, of course, grasses, maybe small trees, and date palms, mga palm trees. So, maring reasonable na ang place ay tinatawag ng Mara, pero kung titingnan mo din sa verse 23 din mismo, ang last line ng 23 is sabi dito, for that reason, it was named Mara. Sa banal na kasulatan, sometimes, sa pagsusulat na ng writer ng Torah, first 5 book ni Moses, may mga places, name ng places na at the time of writing ay hindi yun ang pangalan. At may nagbibinyag na lang ayon sa mga karanasan, ayon sa karanasan. At kagaya ito, mga kapatid, ang sabi naman ng verse 3, for that reason, at ito yung bagay na ating titingnan sa gabing ito, may mga interesting tayong titingnan, though sa paraan ng mga Jewish commentaries, sa reason ng pagkapangalan ng place na Mara. So that's the title ng ating exhortation sa gabing ito, the testing. At ang word na testing ay ating makikita diyan sa verse 25. Sa dakong yun, sa tinatawag na Mara, ay sinubok sila ng Panginoon. Proved them, tested them, and there, in the place called Mara, which means bitterness, mapait at kapaitan, ay sinubok sila ng Panginoon. So of course, sa start ng kanilang journey, tandaan natin, for a short span of time, for 3 days. First thing to notice, mga kapatid, is saan ang Mara? Kung titingnan natin ang Mara sa narrative
It's between the Red Sea, yung kanilang first, kumbaga, rallying point or journey, first starting point na kanilang journey. Ang Mara is first lamang na stop, then Elim. So sa ating teksto, makikita natin that from the Red Sea, travel at nag-journey sila, first lang Mara, and then Elim. So, yan ang place. Makikita natin sa Red Sea, mga kapatid, sa chapter 15, sa chapter 15 din mismo, or sa last part ng chapter 14, alam natin ang nangyari sa pagtawid sa crossing of the Red Sea, ang nangyari sa taga-Egyptians na humabol sa mga Israelites at nilunod sila ng Diyos. Sa chapter 14, at yun ang pagpapakita ng Diyos ng kanila against Egyptians na final deliverance, sabi natin final deliverance ng Diyos with an outstretched arm, sa isang inunat na kamay with signs and wonders against the Egyptians, great deliverance ng Diyos sa kanyang bayang Israel. And then sa verse 15, chapter 1, verses 21 to 21 is ang kanilang jubilation, kanilang worship, kanilang pagsasaya. Sino ba naman ang hindi magsasaya, mga kapatid, ang makakaranas ng ganong dakilang pagliligtas ng Diyos? Amen. Ang tunay na karanasan sa isang pagliligtas at pagtutubos ng Diyos cost us joyful jubilation, cost us praises, cost us shoutings of praise. Basahin niyo ang verses 1 to 21. That's a song, but that's a song of praise. Pinupuri nila ang Diyos sa kanyang dakilang pagliligtas. That's beside the Red Sea. Ganon sila kagalak, ganon sila kasaya. And then first stop, Mara. What happened in Mara, ayan ating titingnan. So where's Mara? It's between the joyful jubilation ng bayan ng Israel beside the Red Sea, dahil sa kanilang nakita, sa kanilang mga mata, nakitang dakilang mga gawa ng Diyos. Then for the short span of time, for 3 days, dumako sa isang place na may mga kapaitan, na kahit ang provision ng Diyos ay mapait. But it is between Red Sea and Elim. Sa verse 27, simple lang ang description ng Diyos. Sa Elim ay may 12 wells, spring wells, a spring of water, and 70 date palms after sa kanilang karanasan sa Mara. So yun lang ang natural narrative, mga kapatid. After ng joyful jubilation, praise and worship, that's praise and worship. Led probably by sino? Miriam, with songs, with tambourines. Buong Israelites ay nagre-rejoice sa nakita nilang dakilang pagliligtas ng Diyos. But after 3 days, for a short span of time, what happened? God's testing. So sabi ko nga kanina, mayroong something interesting sa unang verse na ating titingnan sa chapter 15. Dahil ang unang punto na ating titingnan dito, mga kapatid, is God revealed Israel's bitterness. Sa verse 23, when they came to Mara, that's the first stop. That's the first place of stop sa kanilang journey for just 3 days. Ilang oras sila beside the Red Sea, and then sabi ng banal na kasulatan sa verse 22, Moses caused them to start the journey. Kumbaga, Moses led them. Ang word yan sa ating talata ay led. Pero sa pagsasaliksiko, ang verb talaga niyan is Moses caused them to start the journey. Kumbaga, it's not
of course, it's not a bad thing. It's really a good thing na mag-enjoy tayo sa dakilang pagliligtas ng Diyos, sa mga dakilang gawa ng Diyos na nakikita natin, sa mga dakilang gawa ng Diyos sa ating mga buhay, kagaya ng nakita ng ng Israelites sa great deliverance ng Diyos. There was a reason indeed for them to rejoice. Amen? Nung tayo'y nasumpungan ng Panginoon, that's the biblical. And then, tayo'y nakatagpo sa ating Panginoon. That's the next. Pero ang truth is, Jesus came to seek and save that which was lost. And then tayong nung natagpuan ng Panginoon, at tayo'y nakaranas ng totoo, genuine, na dakilang gawa ng Diyos ng deliverance, of course, there was praise in our hearts. Don't tell me na we are still like dead statues pag tayo'y nakakaranas. Noong tayo'y nakaranas, alam kong ang lahat dito ay nakaranas ng redemption ng Panginoon, great salvation ng Panginoon. Amen? Tayo'y mga niligtas na, tinubos na ng Panginoon. In that very moment, kung naalala pa ninyo, gaano tayo kasaya nung there's something in our hearts na hindi natin maintindihan, and yet, alam natin na yun ay paggawa na ng Diyos sa ating mga buhay. There was a good reason for us to rejoice. And until now, we're still rejoicing, we're still thanking. May mga awit tayong Song of Redemption. Pero sa journey ng Israel for after 3 days, umabot sila sa dakong, sabi ng banal na kasulatan, came to the place called Mara. Isang interesting thing na nakita ko mga kapatid, sa research ko at nakatagpo ako ng mga writings, article about the Midrash. Ang Midrash ay rabbis' commentaries sa kanilang Bible, especially sa Torah. Sa verse 23, when they came to Mara, yan ang ating makikita, they could not drink the waters of Mara. Of course, naturally and literally, I believe na may tubig sa dakong ito. Pwede nating tawagin ngang oasis. Sa wilderness of Shur, sa isang disyerto, umabot sila, dumako sila sa punto, or sabihin natin, God lead them, or led them. Alam naman natin na ang Diyos ang leader sa kanilang journey. Through Moses, of course. Beyond the Red Sea, mga kapatid, ay alam na natin na kumikilos na ang Diyos, gumagabay na ang Diyos through a pillar of fire and pillar of cloud. Hindi man explicit sa mga verses, pero alam natin na hanggang sa start ng kanilang journey from the Red Sea, ang Diyos ang gumagabay, ang umaakay sa mga Israelites, of course, through Moses. Then they came to a place called Mara. At sabi, they could not drink the waters of Mara because they were bitter. Itong because they were bitter, mga kapatid, sa Midrash, sa commentaries ng mga Jewish rabbis. Interestingly, hindi ito tumutukoy doon sa mga tubig ng Mara. Well, titingnan natin in that way, sa gabing ito, first, in that way, na ang may kapaitan, ang bitter dito mga kapatid, ay hindi per se mismo yung tubig doon sa Mara. Though ang ibig sabihin na mismo ng Mara is bitterness. Kundi, because they were bitter, sa Hebrew is ki marim hayim. Ki is the verb where, marim is the plural of bitter. So kahit ang word na bitter is pluralized sa Hebrew words. And then hayim, they, the plural pronoun, third person pronoun. So according sa mga Jewish rabbis, sa kanilang midrash, sa talatang ito mga kapatid, because they were bitter, sa conventional na pagbabasa natin sa talata, ang mapait sa dakong ito ay ang mga tubig sa Mara. Yeah, that's the very
common na pagbabasa sa linyang ito sa verse 23. Kung titingnan natin ang commentaries ng mga Jewish rabbis, ang they, because they were bitter, is not mismo tumutukoy doon sa tubig, mga tubig ng Mara, kundi ang mga Israelites. See the difference, mga kapatid? Sa automatic na pagbabasa, di nila mainom ang mga tubig sa Mara, for they were bitter. At of course naman, sa iba't ibang versions, dalawa ang rendition. They were bitter. Ang they, gumagamit sila ng they, and then we're bitter. Ang iba ay it was bitter. So kung dugtongin natin, di nila mainom ang mga tubig sa Mara dahil ito'y mapait. So, understandably, ito'y tumutukoy talaga sa mga tubig sa Mara. But the other way around, hindi nila mainom kung anong meron doon sa Mara, which of course, kung sa isang tingin, dahil ang lugar na nga probably was already called Mara before sila umabot, or natawag yung Mara after sa pangyayari doon sa testing ng Israelites, ng Diyos sa taga-Israel. Kaya tinawag yun na Mara. For that reason, it was called Mara. Whatever it is, mga kapatid, titingnan natin ang mga bagay na ito in these ways. Dahil may magandang bagay na ipapakita at makikita natin dito sa talatang ito sa verse 23. So kung susundin natin, mga kapatid, if that was the case, na because they were bitter at hindi ito tumutukoy sa mga tubig sa Mara, kundi they were bitter. Ang bitter dito ay hindi yung mga tubig, kundi ang the people of Israel. Sa puntong ito ng kanilang first stop sa kanilang paglalakbay. And that's why, for that reason, it was called Mara. So sa ganitong view, mga kapatid, ay ating titingnan dahil una, napakaganda. Yes. Kung titingnan natin, balikan natin ang kanilang puso, ang kanilang, they're high in spirits, sa kagalakan, sa pagpupuri, sa pagdadakila, sa pagbabalik ng kapurian, pag-aawit, mga awitan, there was worship, there was jubilation, as I said, doon sa tabi ng Red Sea. Pagdating nila sa Mara, for just 3 days, na habang naglalakbay sila for 3 days, wala silang nakikitang tubig, literally, yes. Yun ang sabi ng Banal na Kasulatan, they found no water sa kanilang first 3 days na journey, travel. Pagdating sa lugar na ito, mga kapatid, ang sabi ng Jewish rabbis, sa kanilang midrash or commentaries sa layan na ito, hindi ang mga tubig sa Mara ang mapait. For they were bitter rivers sa bayang Israel. Interesting. Just 3 days ago, napakasaya nilang nagpuri sa Panginoon. 3 days ago, nagpapasalamat sila sa Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. After 3 days, may gustong i-reveal ang Diyos sa mga puso ng bayang Israel. And that's the nandiyan yan sa mga talata sa next verse. There, God tested them. Well, hindi natin disregard na there was water in Mara. Probably oasis. At yun na nga ang oasis, may water, may mga plants, maaaring hindi masyadong malaki. They could not drink water from Mara because they were bitter. Kung ang subject natin sa they were bitter, mga kapatid, ay ang bayan ng Israel, then ang lugar ng Mara, it's not just a place, it's not just a where, but it's a what. At yun ang nire-reveal ng Panginoon, yun ang sinusubok ng Panginoon, what was in their hearts actually, what was actually in their hearts at this point of time sa kanilang journey. Makikita natin agad ang comparison. After 3 days, hindi na pinapatagal ng Panginoon, hallelujah, maaring paano na-develop ang kanilang bitterness sa kanilang mga puso.
For just 3 days. Kung titingnan mo mga kapatid, paanong agad nakalimot sila sa kanilang pagsasaya just 3 days ago. And then after 3 days, sa dakong ito na tinatawag ngayon ni Mara, ang kanilang mga puso ay full of bitterness. Sa Hebrews 12:5, because actually the subject natin ngayon mga kapatid is about bitterness. So sa first point natin, sa lugar ng Mara, God revealed Israel's bitterness sa kanilang mga puso. Hebrews 12:15, see to it that no one comes short of the grace of God, that no roots of bitterness springing up causes trouble, and by it many become defiled. Pakinggan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos, baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. For just 3 days, mga kapatid, granting, I will not convince you na tama rin, ito yung right interpretation. Ang komentaris ng mga Jewish rabbis sa talatang ito, for they were bitter, ay tumutukoy doon sa Israel. But let's see. Because ang sinusubok dito mga kapatid sa puntong ito, sa verse 24, in fact, ay ang bayang Israel, God tested them. Ano ba ang sinusubok? Pag tao ang sinusubok, mga kapatid, attitude, behavior, puso, disposition. Disposition and bitterness is not aware. Sa natural setting, bitterness becomes a place. Pero bitterness is not just aware, but it is also a what? It is an attitude, it's a disposition. At ito yung unang nire-reveal ng Diyos sa puso ng mga Israel sa puntong ito in just after 3 days. Sounds familiar. Katatapos lang ng gawain Sunday, let us say, like that. Blessed na blessed ka sa pagpupuri. Blessed na blessed tayo sa pag-aaralan ng salita ng Diyos. Blessed na blessed tayo. And then, Monday, Thursday, Wednesday. After 3 days, what happened? What happened to our hearts? Of course, ang bitterness dito na nire-reveal ng Panginoon ay nandoon at nare-reveal. Makikita natin sa mga talata na ito'y in-expose ng Diyos. Pero ang sabi ng Hebrews, mag-start isang bitterness sa isang ugat. Or sabihin natin, there is a seed. Mag-start ito sa isang binhi or isang butil. And then it will take roots. Just like sa salita ng Diyos na nahasik, na dapat mahasik sa matabang lupa ng ating mga puso. Binhi ito ng Diyos, pero ito'y dapat makakaugat. It will take root sa ating mga puso. Kung ang ating mga puso ay matabang lupa yon sa parable ni Jesus, of course, if it will take root, it will germinate, it will grow, and it will bear fruit. Sabi nga ni Jesus, 30, 60, 100-folds. Maaari ang bitterness ay hindi ito basta-basta, agad-agad mga kapatid, ma-express, ma-expose, ma-reveal. Maaaring nag-start ito sa isang seed of bitterness, hanggang nakapag-take root. Kaya ang paalala ni Apostol Pablo sa Hebrews, see to it that no one comes short of the grace of God. For just after 3 days ng kanilang jubilation, what happened? Kung totoo ang midrash ng mga Jewish rabbis, they were bitter. O sabihin natin, they became bitter. Interesting. Ang isang kapatid, ang isang mananampalataya, praise the Lord, hallelujah! Pero ingat tayo, baka kinabukasan, iba ang ma-reveal sa ating mga puso. Dito sa Hebrews 12:15, napakaganda ng unang command or exhortation, see to it that no one comes short of the grace of God. Lahat ng nangyayari sa ating buhay, katubusan, salvation, redemption, everything happened because of the grace of God. Amen? Kahit yung pagbubunyi ng Israelites sa Red Sea, it's because of God's great deliverance.
Outstretched arm, signs and wonders. At mababasa natin kung I think mayroon akong binigay na isang verse diyan sa Exodus 6:6. Say therefore to the sons of Israel, I am Yahweh. I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. I will deliver you from their bondage. I will also redeem you with an outstretched arm and with great judgments, signs and wonders. Inulit niya ni Moses sa Book of Deuteronomy. Ganon ang karanasan, ganon ang pinaparanas, ganon ang nakikita sa kanilang mga mata at karanasan. Ang ating mga katubusan, ating kaligtasan, hindi lang nakikita rin natin atinding mga karanasan at yun ay grace of God. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, if we come short, ibig sabihin, 3 days ago, you're so happy, nagpupuri, nagsumasamba sa Panginoon. Pero, of course, di natin alam ang bukas, di natin alam ang mga susunod na sandali. Bigla na lang may re-reveal, may expose sa ating mga puso. Na sa gabing ito, I would pray, wag naman sana mga kapatid. And that is bitterness. Sabi nga nito, if we come short of the grace of God, ano nang nangyari? Sa loob lang ng 3 araw, anong nangyari sa dakilang gawa ng Diyos na kanila pang pinagbubunyi, laman ng kanilang mga awit sa Red Sea. After 3 days, nasaan na yung joyful jubilation kanilang mga puso? Probably, if the Midrash is the interpretation na ating sinubaybayan dito ngayon mga kapatid, they were bitter. Di na ba nila maalala for just 3 days ang dakilang gawa ng Diyos? That's the grace of God. Sabi ni Apostol Pablo, if we come short of the grace of God, there will be roots of bitterness that will spring up. Kalimutan mo ang mga dakilang gawa ng Diyos sa buhay mo. Kalimutan mo after mong nagpabautismo, after mong tumanggap sa Panginoon. Ang saya-saya natin, or kahit tayo mga mananampalataya na, huwag nating sabihin na that's the journey, yun ang karanasan ng mga bagong mananampalataya. Pero mga kapatid, believe it or not, marami tayo mga moments, may mga moments pa rin tayo na may mga roots of bitterness. At kahit pa ang salita ng Panginoon ay in-expose ito sa ating mga buhay. When we come short of the glory of God, ang papalit, instead na thankfulness pa rin. Anong nangyari sa kanilang 3 days journey? Ang sabi sa natural setting, they found no water. That's natural, that's the setting, that's natural setting. Pero what happened to their hearts? Kahapon, ang saya-saya mong nagpuri, praise the Lord, hallelujah, lakas ng palakpak mo, pero kinabukasan, wala lang tubig, walang masaing, walang whatever na wala. What happened to our hearts? Sumunod ang 2nd day journey hanggang sa 3rd day journey, gusto nang i-reveal ng Panginoon kung sino ang bitter sa Mara. And first, maybe the waters in that oasis ay mapait na nga, pero ang sabi ng Banal na Kasulatan, they were bitter. Nalimutan na nila ang dakilang gawa ng Diyos na kanilang pinagbubuin sa Red Sea. Pag makalimutan natin ang biyaya ng Diyos, we come short of the grace of God. Ang papalit, probably is bitterness and thankfulness, resentment. Tandaan natin yan mga kapatid, because it starts from a seed of bitterness, mag-take root. Kaya ba ng isang mananampalatayang ang lakas, humiyaw, umawit, mag-praise the Lord, hallelujah? Pero deep inside, sa kanyang puso, mga kapatid, how many millions ang lumabas sa Egypt? Of course, ang sabi ng Banal na Kasulatan, mixed multitude. And yet, ang mixed multitude na to, alam na natin ang journey nila at kung sino lang ang nagtagumpay, nakatawid. So by the Bible, we can say, nang yung lumabas yung mga nagbubunyi sa Red Sea, hindi nga nakaambot sa Jordan as a promised land. See, yan ang story ng kanilang wandering. Pero doon pa lang sa start ng kanilang journey, sa 3 days journey, gusto nang ipakita ng Diyos kung ano talagang nasa mga puso ng bayang yun. Wala lang tubig. Buti sana kung may tubig, makapag-init man lang, makapagkape bilang almusal dahil walang bigas. Okay lang yun mga kapatid kung hindi natin nalimutan na mabiyaya pa rin ang Diyos.
Pero sadyang makikita natin, may root of bitterness sa mga puso ng Israelites. Pagdating doon sa Mara, hindi ang tubig sa Mara ang mapait, ang kanilang mga puso ang nagiging mapait. Well, I will dwell sa interpretation ito ng mga Jewish rabbis dahil consistent naman pagdating sa mga next verse, na God proved them, tested them. Simpleng, thank you sa pangaral nating brother sa basic at legitimate needs natin. Pagkain, tubig, legitimate needs ba yun or bills? Purihin ng Panginoon. So, sa loob ng 3 days, hindi mo ma-imagine. Walang tubig. Sa desert, walang tubig. Yun ang natural setting. Pero ano kaya talaga ang nawala sa kanila bago sila umabot sa place of Mara? First day na walang tubig, may shelter sila mga kapatid. There was a pillar of cloud. Wala lang tubig. But do you believe na wala rin talaga silang baong tubig from Egypt? Siguro naman, paglalayas tayo, punuin nyo yung water bottle nyo ng tubig. Para naman hindi tayo mag-inject ng idea ng wala sa banal na kasulatan. Pero who knows? Wala ba silang mga baong tubig? First day, second day, 3 days, no water. Pero ano talaga muna ang nawala sa bayan ng Israel? Nakalimutan na ba nila ang kanilang pagsisigaw ng praise the Lord? Ang ganda ng song na yan. Yahweh is my strength and song, verse 2. And He has become my salvation, this is my God. Parang mga awit lang ng mga pagpupurit, paghiyaw. And then, well, tubig is makaka-relate tayo pag walang tubig. Kahit natural lang needs na walang tubig, ano ba naman tong Manilad? Ano ba yun? Manilad ba? Or, kung hindi lang ako Kristyano Minsan pag tumatawag tayo sa PLDT at sa Maynilad, parang hindi makakristyano pag nakipag-usap sa mga call center agents. Pag tumatawag sa PLDT, ano man kami PLDT? Huy, Kristyano. Praise the Lord. Isang araw na walang tubig, isang araw na walang internet, pag nakatawag sa hotline, parang nakalimutan din natin na ang saya ko pa naman lasan din magpuri sa Panginoon pero walang internet. Pinagalitan mo pa yung agent. Anong kasalanan ng agent? So here they come. Here they came. There they came, Samara. So ano ang maring seed na nakapag-ugat sa kanilang mga puso? Paano mapalitan ng bitterness ang biyaya ng Diyos? Simple lang, maring agad nilang nakalimutan na ang mga dakilang gawa ng Diyos. Ganun talaga minsan siguro ang puso ng tao, kung hindi man madalas, minsan. Ang bilis makalimot. Nawala na kung ano-ano, nawala na ng basic needs. Parang hindi ang lakas umawit nung nakaraang Sunday. Kitang-kita sister ko na yun. Ang lakas sumiyaw na, praise the Lord, magulo. Praise the Lord, Lord. Pero mabalitaan mo na rin. Nag-aaway na dahil kulang sa budget, walang... If we easily forget, sabi nga ng awit, think about His love, think about His goodness, think about His grace, forget them all, ang papalit ay bitterness, questions. Mabuti lang kung questions, pero ang sabi ng banal na kasulatan, murmured, complained, grumbling. Magpatuto tayo, yes. Kuni-question kung pananampalataya, kung okay ba naman ako. Okay naman siguro ako. Pero in Mara, God revealed the bitterness of Israel's hearts. Bilis na mapangyari sa loob lang ng 3 days. Okay lang siguro kung sa loob ng gaano na tayo katagal sa pananampalataya, dumaranas tayo ng mga ganong sitwasyon sa ating buhay. Saan talaga napapalitan ng kapaitan,
ang angst, ang ating mga thankfulness. Kalimutan mong magiging mapagpasalamat. Papalit niyan, pagre-reklamo. Pagko-complain. Set aside thankfulness. Set aside gratefulness sa dakilang gawa ng Diyos sa Red Sea. Pinagbubunyi pa nila. Forget them all. Ang papalit is reklamo, grumbling, bitterness in their hearts. Pero God revealed that laman ng puso ng Israel in that place called Mara. So at this time, I will agree na they were bitter. Of course, una, maaring mapait nga rin ang laman ng tubig sa oasis. Pero ang unang nagiging mapait at that place ay hindi ang tubig, kundi mga tao. Ang bayan ng Israel. Paano ito in-expose ng Panginoon? They came to Mara, verse 24. So the people grumbled, complained. What are we to drink? What are we to put on? Sabi ni Jesus, what are we to cook? Pagdating sa puntong iyon, for just 3 days, ano nangyari sa kanilang mga puso? Bakit napalitan ng kapaitan? Na expression ngayon ng kanilang bitterness, mga kapatid, ay complaining. Pag tayo'y, yun ang laman ng ating mga puso, brothers and sisters. Instead of gratefulness. Di ba, sa panahon ng kaligtasan, halimbawa na lang, umaawi tayo ng Songs of Redemption. Pero along the way, sa panahong nandito tayo sa Mara, sa panahong nandito tayo sa testings ng Diyos. Sa panahon sa those 3 days, walang tubig. Wala ba silang repertoire? Wala ba silang awit na magpasalamat sa mga, Lord, thank you kahit walang tubig. Alam namin na ikaw ang magdadala sa amin. Ikaw ang nag-lead sa amin sa journey na to. Diba, sa kaligayahan ng pagliligtas ng Diyos, mayroon tayong mga ganong awit, ganon na tema. Pero pag wala sa mga basic needs natin, pwede namang palitan sana ang ating mga awit. Of course, we sing of God's grace, of God's redemption, God's salvation. Pag wala ng tubig, walang makain, walang kung ano-ano needs natin, pwede namang palitan. Lord, you are my provider. Baka hindi yun nagawa ng mga Israelita, mga kapatid, sa loob ng 3 araw. Yun pa naman ang kanilang mga mata at outlook talaga, mga kapatid. Laging bumabalik doon. Di Sinsanay. Doon na lang tayo ulit sa Red Sea. Kung babasahin mo, kung alamin natin ang buong kasaysayan ng kanilang wanderings, hindi lang gusto nilang bumalik sa Red Sea, kundi doon na sa Egypt talaga, mga kapatid. Gusto nang tumawid ulit. So pag ganun ang laman ng ating mga puso, i-expose at expose ito ng Panginoon. At kahit pag ganun ang laman ng mga puso natin, mga kapatid, for just 3 days, maring nawala ang kanilang thankfulness. Ang awit nilang joyful jubilation sa Red Sea, imbis, hindi naman siguro mainit, may pillar of cloud. Salamat, may shelter. Pag shelter lang, mga kapatid, sabi nga ng mga memes sa social media, ang iyong kinukomplay na tahanan, pangarap ng ibang tao. Have you read those kinds of memes? The home that you are complaining of is the ambition ng ilan na natutulog sa ilalim ng mga tulay, natutulog sa mga kalye, and yet tayo, nandito tayo. Nagre-reklamo. Pag ang ating mga puso ay bitter, pag ang laman ng ating mga puso ay bitterness, kahit ang provision ng Diyos, sabihin natin meron namang oasis, may tubig, hindi nila mainom dahil
maaring hindi mapait o how do we know? How for sure na talagang mapait ang tubig sa oasis sa lugar ng Mara? Pero tingnan natin, pag ating mga buhay, ang ating mga puso ay puro reklamo, bunga ng bitterness, kahit ang provision ng Diyos ay pait pa rin ang tingin natin. Ayoko na. Alam niyo yung mga taong nagtatampo. Ayoko nang kumain, wala nang nagana. Wala nang gana. Ikaw na lang ngayon. Kahit provision ng Diyos, maliit man o malaki, sabihin nating malaki, nandiyan niya, nakita mo. Sabihin natin, ang water sa Mara ay not yet bitter. Yun ang provision ng Diyos. Pero tinest ng Diyos ang kanilang mga puso at ang tingin nila sa provision ng Diyos. Kahit naroon, nawalan sila ng gana. Kahit ang magandang provision ng Diyos, pag ang puso mo ay unthankful, bitter, ang tingin mo sa bagay na yun ay pangit, mapait, not worthy to be thankful. Pero kung ang puso mo ay hindi short sa biyaya ng Diyos sa iyong buhay, maliit man, hallelujah, praise the Lord, hindi mo malimutang itaas ang iyong kamay. Panginoon, hindi lang ako magsasaya sa great deliverance mo sa aking kaluluwa. Ngayon na ang buhay ko is a walk of faith. Ang nariyan ay nariyan. Provision mo yan, O Diyos. Ipagpasalamat ko. Matamis yan para sa akin. Pero kahit malaking provision yan, kahit pinayaman at blessed ka na ng Panginoon ko, ang puso mo ay bitter, mapait talaga ang tingin mo. Ugly talaga ang tingin mo. Totoo yan sa mga circumstances, sa mga tao, at sa mga bigay ng Diyos sa ating mga buhay. To the point na hindi na talaga tayo marunong magpasalamat. Very opposite sa expression ni Job ng kanyang appreciation sa bawat gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Lord, you have given this all. If you will take this all, I will bless your name. Barak Hashem. Blessed be the name of the Lord. Pero kung at first instance ng trial ng Job, kung napuno agad, ang sumiklab ay bitterness. Oh, walang double portion na ibabalik ng Diyos. O kahit ibabalik pa ng Diyos, ang double portion, hindi malala niya magpasalamat sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, if bitterness, kung nandoon, hindi lang roots, aring nag-sprang up na ito, sabi nga ni Apostol Pablo. Pag nag-sprang up ito, ang resulta, gulo, nakakadamay ka na, nagiging maasim, sour na ang iyong buhay, sour na rin ang pakikitungo ng ibang tao, ng kapatiran sa iyo, kahit napakagandang advice, ang tingin mo, wala namang nagawa yung sister na yun. Napakaganda ng advice mo sa kanya. By the word of God, ina-exhort mo siya, pero dahil ang kanyang puso ay puno ng bitterness, ang tingin niya sa advice mo, wala. Pero mga kapatid, simple advice, yung ating mga puso is very thankful. Full of the grace of God. We are not falling short from the grace of God. Oh, lahat ng bagay. Kahit pa totoong mapait. Granting totoong mapait ang water sa Mara, kung ang Israel, ang mapuso ng Israel ay walang bitterness, matamis yun para sa kanila. Meron pa rin silang awit at that place. Maaring madala pa rin nila ang kanilang awit from the Red Sea habang nagtatravel for 3 days pagdating sa Mara. Anong meron? Tubig. O di, praise the Lord. Kaya lang, utang. Ay, hindi utang. Ang tawag niyan, nawasa. Hindi mineral. Elang tubig, igib naman. Kung ang kanilang mga puso ay hindi nawala ang biyaya ng Diyos na kanilang inawit doon sa Red Sea, pagdating sa Mara, puro yon Baruch Hashem Adonai. Blessed be the name of the Lord. Blessed of the Lord. O Moses, anong meron? Mga anak ng children natin ay talagang hona, kahit tayo ay hona. Oasis. Oh well, praise the Lord, there's an oasis. Let's drink. Oh, medyo mapait eh. Medyo sour, medyo ibang amoy. Kaya ng ating Panginoon yan.
Kaya tayo, let's drink dahil nandiyan ang ating Diyos. Ito'y provision ng Diyos. Pero ang nandoon sa kanilang mga puso sa lugar ng Mara, kahit matamis yun, kahit hindi mapait ang tubig sa Mara, ang kanilang puso ay puno ng kapaitan. Ang resulta, they grumble, they complain against Moses and against the Lord. Instead na awit, oh, praise the Lord, thank you Lord. In just 3 days, just imagine. God exposed the laman ng kanilang mga puso, it is bitterness. How? Oh, murmuring, grumbling. See? Ano ang ganda ng provision ng Diyos sa ating mga buhay? Kung ang ating mga puso ay balot ng bitterness, kapaitan, resentment, discontentment. At the onset na may provision ng Diyos, hindi mo nga agad mapasalamatan ng Diyos. Pero kung ating mga puso ay puno ng biyaya ng Diyos, kahit sa lugar ng Mara o sa wilderness, paiba-iba rin ang iyong awit. Kung walang tubig, ano bang awit sa kakulangan ng tubig? Kung walang, nandyan ang limited na provision. Di ba mga kapatid? Kung anong meron tayo, God can multiply. Sabi nga ng Diyos, Elijah, puntahan mo itong widow na ito. Kanyang anak or apo. Naalala kong pangaral nating pastor, ang biyaya, ang blessing ng Diyos are looking and looking and looking for vessels to fill. Naghahanap at naghanap ng mga sisidlan, ang biyaya ng Diyos, ang blessings ng Diyos. Pinadalhan ng Diyos. Nagsalita ang widow na yon na nasa in the brink of death, in the edge of death. Dahil sabi nga, last meal na lang to namin. And then dumating ka pa. Ganyan tayo pinapayaman, mga kapatid. Wala man tayong maibigay, may offer silver and gold, pero it doesn't mean wala nga tayong maibigay. So, the expression of their bitterness ay inexpose ng Panginoon, at inexpose ng Panginoon by just verse 24, so the people grumbled against Moses. Ganun ang mga bitter, ganun ang mga mapait, grumbler, nagko-complain. Pwede namang questions like questions sa Book of Psalms. Pero iba ang murmur, iba ang complaining, iba ang grumbling. Dahil ito ay nag-fruit ng kanilang bitterness, kanilang mga puso. See? Until now, I'll still agree na ang unang bitter, hindi lang tubig ang bitter doon sa Mara. Pati ang puso ng Israelites ay bitter sa place ng Mara. Verse 24, revealed their hearts. Nag-grumble sila against Moses. Ganon ang mga bitter, ganon ang mga murmurers. Parang walang nakikitang way out, walang solution sa mga challenges. Sabi nga ng ating inaawit, God will make a way. Ayun, pwedeng awit yun. Sana kung nandoon na meron na silang repertoire na gano'n. Habang on the way sila at napapunta sa Mara, meron ngang tubig. Paano kung matamis yun? Provision, di nga natin alam kung gaano kalaki ang oasis. Ang daming pwedeng, they can choose really to grumble and to be bitter sa provision ng Diyos. Dahil pwedeng reklamo, mayroon na ngang oasis. Diba? Simple. Nandoon ang oasis, granting. Okay ang tubig sa oasis. Okay ang tubig doon sa Mara. Hindi mapait. Pero kung puro reklamo talaga laman ang puso mo, pwede mong reklamuhin, paano magkasya yan? Ang dami natin. Ay, ang mga oasis sa deserto, hindi naman ganong kalaki na kagaya ng lake dyan sa lake na yan. But if we choose to grumble, if we choose to be bitter, kahit ang provision ng Diyos nandiyan, pwede mong bigyan ng patong-patong na reklamo. May oasis nga, pwede drinkable ang tubig. Pero paano magkasinasa sa atin, Moses? Di ba, yan naman talagang buhay ng Israelites hanggang sa mga susunod nilang journey. Murmuring. Pwede mong patungan ng reklamo. Mayroon ng tubig. Paano magkakasya sa dami natin yan? Ganun ang mga murmurs, walang katapusan. Hahanap at hanap na may ibang pamamurmur. Moses, anong meron sa Mara? Tubig.
Ganting hindi mapait. Okay, sige, hindi mapait. Pero paano, pwedeng magreklamo ka pa rin, paano magkasya ang dami natin, milyones tayo, ang liit ng Oasis. Makalimutan ba nila that God is great? Ang kanilang Yahweh ay provider, ang kanilang Yahweh, hindi lang great deliverer and Savior, great provider, He can multiply. And yun nga ang ginawa ng Diyos sa wanderings nila sa wilderness. Yun dapat ang awit nila, okay lang yan. Maghalirong ta. Bisaya yun eh. Kung gaano kalaki lang yung Oasis doon, sige, kalat mo ang buong bansang Israel. Daming solution. God will make a way indeed when there seems to be no way. Pero kung bitter ka, puro reklamo, puro grumbling ang laman ng puso at bibig mo, wala talagang makitang solusyon sa mga challenges ng buhay. Hallelujah. Sabi nga ng isang nadaanan kong article, may isang mananampalatayang Hudyo na magtatanong sa isang rabbi about dealing sa mga life's challenges. Sabi ng isang rabbi, puntahan mo ito si rabbi na ganito sa isang city. Tanungin mo siya dahil master siya sa mga kasagutan ng mga challenges in life. So this man na gustong magtanong, gustong makahanap ng sagot about how to deal with challenges in life, pinuntahan yung rabbi na yon na sinuggest na puntahan niya. Ayun. Ang tanong is, paano mo dinidil ang challenges, mga challenges sa buhay? Mga bitterness sa buhay. Maring hindi ikaw ang kapaitan, pati hindi ikaw ang mapait, may circumstances na buhay na mapait. Pero sagot ng rabbi na yon na napuntahan niya na at tinanong niya, sabi niya, difficulties? Sige, yun nga ang object ng tanong about challenges in life, about mga kahirapan. Sabi ng rabbi, kahirapan, difficulties? I'm afraid I cannot help you because I never have a difficult day in my life. Pain, suffering, poverty, you must be looking for someone else. Dahil ang sagot ng rabbi na yon, I didn't see pain, suffering, poverty in my life. It was not na hindi niya in-overcome ang suffering, ang difficulties. Pero ang pananaw niya, ang perspective niya ay para sa kanya walang kahirapan. So Mara is not just aware. It's a what? It's a how sa ating mga puso. Kung ang pananaw mo talaga mga kapatid, yun na yung expression ng seed, nag-take root ng bitterness, nag-sprung up, may expression sa iyong pananaw, sa iyong view, sa perspective of life. Ang iyong nirereklamo, inaasam ng iba. Minsan nga, napapunta kami sa isang first cousin ko rin na nagbigti. Sabi ko sa tito ko, yung iba, dahil galing din ako ospital, very paradoxical dahil may isa rin akong first cousin, pamangkin na bali, anak ng first cousin ko, operated sa ulo, binuksan ng ulo because sa tubig, sa brain. Babae, pero lumalaban. Nandoon, lumalaban, bago pang opera, babalik pa nga daw siya dahil bubuksan ulit dahil tatanggalin yung tubig. Lumalaban, grateful sa buhay. Yung isa naming pinuntahan, galing lang daw sa birthday ng classmates, lasing umuwi. Pagdating sa bahay, hindi na lang nabantayan, bigti. Very opposite. Yung isa, operated, nakipaglaban, gustong mabuhay. Yung iba, gusto namang tapusin ang buhay. So Mara, bitterness will really affect our perspective. Puro ka bitter sa iyong puso, pati pananaw mo sa bawat bagay, bawat pangyayari, walang pag-asa, hopelessness ang nakikita. Pero kung laman naman ng puso mo ay puro biyaya ng Panginoon, Panginoon, itatawid mo ako hanggang sa dulo.
Sabi ng aking narinig na sermon, ang iyong mabuting bagay na pinasimulan sa akin ay iyong tatapusin hanggang sa araw ng aking Panginoong Kristo Jesus. Kaya in this moment na may mara sa aking buhay, bitter man sa aking buhay ang puso ko, hindi bitter, sweet sa aking puso. Pag sweet ang aking puso sa mga bagay na pangyayari, thankful ang aking puso. Ganun dapat tayo mga kapatid, in the middle or even in the start ng ating journey hanggang sa dulo. Driven ang ating perspectives ng thankfulness dahil sa biyaya ng Diyos. But if we fall short of the grace of God, hopelessness abounds, thankfulness abounds. Pero ang sabi sana ng Banal na Kasulatan, be abounding in thanksgiving. Hallelujah. Glory to God. Mapait man pag abounding in thanksgiving, pamara man ang tubig diyan. Puso ko ay matamis naman sa pagpupuri. May ngiti sa aking labi. May lakas akong magpuri sa Panginoon. Babalik ako, Panginoon. Ipagpasalamat ko tong kapaitan ko dahil hindi nadamay ng kapaitan ng aking puso. Puno pa rin ng thankfulness ng aking puso. Yun dapat ang ma-reveal sa mga anak ng Diyos. Matagal man tayo, yes, thank God, matagal na tayo sa pananampalataya. At kung dumanas man tayo ng ganyan, mag-sprung up or may root of bitterness or seed of bitterness, beware. Huwag na nating sprung up yan. Huwag na hayain natin makapagbunga pa yan. Kung meron mang ibubunga ng ating mga labi, thankfulness, praisefulness, and worshipfulness. Hallelujah! So next, kung na-reveal na ang bitterness, na ang bitter talaga doon, granting ay ang puso ng mga Israelites. Thank God, may cure ang Diyos sa bitterness. God cured their bitterness. Verse 25, then Moses, that was Moses, cried out to the Lord. Also, dapat ganun mga kapatid. Ganun talaga yun. Pag puno ang puso mo ng bitterness, puro paninisi. They grumbled, complained against Moses. Pero pag maka-Moses style ka naman, Yahweh-centered, God-centered, Christ-centered, instead na manisi ka ng kapwa-tao, sinisisi mo ang sino kung ano-ano, na hindi naman kasama sa buhay, paninisi sa mga call center agents niyan, hindi talaga maiwasan, di ba? Pareho tayo mga internet, tapos putulan ka pa ng internet, kasalanan mo naman, dahil ka nagbayad, inaway mo pa yun yung agent. Tagal nyo reconnect. Sir, talagang ganun ang ano natin, sir. Pero thanks be to God, sa testing doon sa Mara, in-expose ng Diyos ang laman ng puso ng Israel. Hindi lang in-expose because alam niya kung ano ang inside. Talagang lumabas, grumble, complain against the servant of God. Pero tingnan mo si Moses. Moses cried out to the Lord. First step ng pag-cure, pag-heal ng Diyos sa kung anumang kapaitan, reklamo, resentment, or anger, hostility sa ating mga puso. Instead na kung sino-sino ang ating sisisi, ikaw kasiyahan. Ayaw mo magsikap. Sisihan na. Hindi mo naman ganyan. Ang sweet-sweet mo noon, bakit ganyan ka nakapait sa akin ngayon? Di ba habang tumatanda tayo, mas tumatamis ang ating pagsasama. Dapat ganyan, Brother Dante, happy birthday. Instead na grumbling, instead na complaining against anybody, especially against the servant of God, Moses cried to the Lord. At anong sabi ng Panginoon? Then, and the Lord showed him a tree. Salamat sa Panginoon. At first, testing nila sa Mara, in-expose ang kanilang mga puso. Wala pang punishments. Pero kung basahin mo talaga ang history nila sa wanderings nila, meron na ring chastisements ang Panginoon sa kanila. In fact, punishments sa kanila. Pero dito agad, sa pag-iyak, pag-cry ni Moses to the Lord, Lord showed. Alam niyo ba ang word na show dyan? Kung yan ang gagamitin natin, parang wala lang na verb. Parang original niya na word ay nandoon yung root word ng ibig sabihin ay instruct. Na kung saan nanggaling ang word na Torah. So, in reality, when Moses cried to the Lord, hindi taga maiwasang may mga reklamador na mga mananampalataya. Hindi maiwasan, nireklamo ka na ng asawa mo, brother. Anong gawin natin? Hindi ako makarelate yan. Kayo ang makarelate, sabihan nyo na lang ko kung anong ginawa nyo nung nagreklamo na ang inyong mga asawa. Reklamo sila, pero Moses cried to the Lord, and Lord instructed Moses what to do.
Yun dapat mga kapatid. Yun ang unang step sa cure ng Diyos sa bitterness. God has always an instruction. God has always a word. Pero kung pati ang salita ng Diyos, wala na ring laman sa puso mo, saan ka nga huhugot? Saan nga tayo huhugot ng instruction against kapaitan? Nung umiyak si Moses sa Panginoon, the Lord instructed him. Of course, kasi piece of wood ang binigay ng Diyos sa kanya. Ginamit ang word na showed. Pero ang original word niyan, instructed him. Torah. There was instruction from the Lord. So, balik sa natural settings. Ang instruction ni Lord, there's a piece of wood. Ganun lagi ang Panginoon. Nireject mo na, dinisregard mo na ang simple provision ng Diyos. Pero God can turn it more and more para sa ikakapakinabang sa atin. May instruction, may salita ang Diyos. Moses threw it in the waters. Hindi yun living tree as in, nagkakat pa sila doon mga kapatid. Ang original word, ang other word doon is piece of wood. Maaring a trunk, hindi rin siguro stick. So sa natural setting, throw it into the waters. The waters became sweet. Tandaan niyo mga kapatid, hindi natin alam paano nag-arise ang oasis, paano nag-arise ang mga date palms, ang mga shrubs. Alam niyo ba, ang oasis ay nagiging provision din ng Panginoon sa mga ibong dumadaan sa mga disyerto. Pag nakikita nila yun, isa sa nakinabang. So, yun na yung pangaral ni Brother Anson. Kung ang mga ibon nga sa himpapawid ay pinapakain at pinapainom ng Panginoon, ang mga ibon sa disyerto ay nakakainom sa isang oasis, mga anak at bayan pa kaya ng Diyos ang hindi kayang pakainin at painumin. So God turned these bitter waters in Mara into sweet. Merong always solution ng Panginoon. There is always a word from the Lord. There is always an instruction from the Lord. Huwag mo lang kalimutan ang salita ng Panginoon na itanim na sa iyong mga puso. Instead, draw it. Draw from it. Matagal ka na sa pananampalataya, edi marami ka na rin sanang narinig na salita ng Diyos. Then from there, those are instructions ng Panginoon in times of crisis, difficulties. May salita ang Diyos, may instruction ng Diyos. Yun ang huhugutin mo. Hindi reklamo. Instead na mag-grumble ka kahit kanino, pati si pastor nadamay na sa iyong complain, na wala namang kasalanan, galing sa mission si pastor, sinisisi mo pa. Pastor, ganito kasi pastor. Brother, pwede ba naman? Pwede ba? Baka naman. Anong kasalanan ko dyan? Pero mga kapatid, kung babalik, kung maalala natin lagi na may instruction ng Panginoon, kahit wala, yun medyo maganda yung post ni Pastor, kung ang mga tao sa loob ng iglesia ay mature, kahit wala pa ang pastor, ang sigalot sa loob ng iglesia ay nahihilot. Saan tayo huhugot? Saan tayo dodraw na instruction sa mga salitang ating narinig? There's always a word of God. Kaya nga ang susunod na verse niyan, anong ginawa ng matamis ng Diyos ang tubig na mapait? Yun, natural setting mo na yan. There He made them a statute and regulation, and there He tested them. Yun na yung trials na sa Mara. And then verse 26, this is His word. If you will listen carefully to the voice of the Lord, do what is right in His sight, listen to His commandments. Commandments, voice, statutes, sa ating word yan, in one word, that's the word of the Lord. Kung puno ka sa salita ng Panginoon, may instruction ka sa salita ng Panginoon, ang mapait ay kaya mong pasalamatan. Kaya mong i-drive out, i-root out. Ayaw kong magiging bitter. I should always be thankful. Hallelujah. Dahil may instruction ng Panginoon, there's always a word, a statute, a commandment. Listen to His voice. Tagal mo na sa pananampalataya, hindi mo kayang hilutin ang simpleng walang tubig. Yet, paano kiniyor ng Diyos ang bitterness? May salita ang Diyos. Paano ba natin i-root out ang ating mga kabigatan, ating mga challenges in life, difficulties, or yung kapaitan, anger? Walang ibang paraan, mga kapatid. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos, voice, commandments, statutes. Alam niyo ba, of course, ang pagbasa natin sa verse 26, conventional always na iniisip natin,
I am Yahweh who healeth thee. I am Yahweh Rapha. Pero wala pang karamdaman na physical ang Israelite sa Mara. Anong karamdaman meron sila? Bitterness. Yun ang unang cure ng Panginoon. Salamat sa Panginoon kung meron mang-expose ang Panginoon na bitterness, may salita ang Diyos. God wants to heal every bitterness in our hearts by His Word. Magpagaling, magpahil naman tayo mga kapatid. Para paglabas mo, very sweet ka sa iyong kapatid. Brother, thank you sa salita ng Diyos. Biglang nagiging sweet si brother. Sabi ng Panginoon, I am Yahweh who heals you. Anong physical na karamdaman doon sa Mara? Wala pa. Yun ang warning ng Panginoon. Pag hindi kayo makikinig sa aking salita, ang mga naranasan ng Egyptians ay inyong maranasan. Pero ang mayroong karamdaman. Anong karamdaman meron ng Israelites sa Mara? Their bitterness. God cured their bitterness by His Word. Walang ibang antidote sa anumang kapaitan meron tayo mga kapatid. Salita ng Panginoon. Try mong labanan din. Ang pag-slander, ang paghati dumapit, ang mga maling balita, accusations, try mong suklian accusations. Wala tayong mapapala diyan. Pero anumang merong ibinato sa atin, anumang merong mas mabigat yun ah. Teka, bago ako kukuha ng verse, gantihan ko rin siya na, edi wow. Pero mga kapatid, we cannot heal any bitterness by being bitter. Gantihan mo ng salita ng Diyos. God is a healer. Bago siya mag-heal ng physical ailments, God can heal every disease in our souls and spirits. That's my God. Lord, if you will not heal my bitterness, kung di mo ko pagalingin sa itong inggit ba to, Panginoon? Envy ba to? Malice, anger. Sabi nga ni Apostol Pablo, i-wrote out. Wala na dapat ang mga bitterness, anger, and malice sa inyong kalagitnaan. Don't grieve the Holy Spirit. The Holy Spirit, by His Word, will heal all our bitterness. Tingnan mo, kahit malusog ka, kung ang puso mo ay dunot, kung ang puso mo ay rotten, dahil sa bitterness o ano paman, laban sa Diyos, laban sa lingkod ng Diyos, laban sa iyong katabi ngayon, tandaan mo to, mararamdaman mo ang bigat. Mararamdaman mo ang bigat. Pero kung iganti mo ay salita ng Diyos, ang resulta, sweetness. Paano ka pinapasweet ng Diyos, mga kapatid, sa mga puntong ito? Ang dating hindi malalapitan, ang dating libakera, ang dating himantayon, ang dating slanderer, ang dating marites. Ngayon, dahil sa salita ng Diyos, paano ka pinapasweet ng Diyos? Salita ng Diyos. Paano tayo hinihilot sa puso? Salita ng Diyos. Paano tayo hinihil sa mga bagay na illness ng ating inward persons? Salita ng Diyos. Kahit ang lusog-lusog mo pa physically, kung rotten ka naman sa puso, lalabas at lalabas yan. Sabi ng Panginoon, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ang abundance sa iyong puso ay salita ng Diyos, statutes, commandments ng Diyos, the bitter waters of Mara will become sweet. Ang maiganti mo, brother, na advice is sweet. Ganun talaga. Alangan naman, pabayaan natin yan. Alangan naman, i-disfellowship mo yan basta-basta. Pagtiisan, tulungan, advisean, turuan. Yun ang reply ng mga pusong walang bitterness. So God revealed their bitterness, exposed their bitterness, but God cured their bitterness. Ang cure, salita ng Diyos. I am the God who heals you. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Merong mga symbolisms diyan. Pwede nating daanan. Pero isa lang bagay na nasabi ko na at makikita at mapatunayan natin. Maring may mga symbolisms about the tree na hinagis o in-steer man ni Moses sa bitter waters ng Mara. Pero alam natin, isang person lang
ang nagiging dahilan bakit tayo'y magiging mga taong sweet ngayon, mga kapatid. Mga sweet ba kayo, mga kapatid? Sweet Christians or bitter Christians? Sweet. Parang nahiya tayong sumigaw ng sweet. Yes. Sino ang nagiging dahilan? Isang persona lang ang nagiging dahilan. Panginoong Kristo Jesus. Saan? At the foot of the cross. Kung mayroong mag-sprung up na ano pa man, ang negative, mga kapatid, yung nasabi ng banal na kasulatan, put off, put off, put off. Bumalik ka lang sa cross. Bumalik ka sa biyaya ng Panginoon. Ano ako makaharbor ng bitterness na isa lang din ako na sa pinapatamis ng Panginoon? Ano ba ang sino bang dumating sa ating buhay na ang dating hindi malalapitan, napakalumunan ng puso? Ay, Tagalog ba yun? Lumo sa Tagalog. Napaka-meek or yan. Ang Panginoong Kristo Jesus. It's the person of Jesus Christ, it's the Holy Spirit. God exposes their and our bitterness. God cured and our bitterness. And lastly, God provided them another place of strength. And that's Elim. Ibig sabihin ng Elim ay strong ones, mighty ones, strong trees. From the word El, dinagdagan ng IM to pluralize. So, may karamdaman. It was the Israelites na bitter sa Mara. Pero ang kanilang status, condition, perspective ay pinagaling ng Diyos. By giving them instruction, regulation. This should be remembered. This is a regulation. Ang solution sa inyong bitterness ay ang aking mga salita. At ang warning na yun ng Panginoon ay naranasan nila sa kanilang nagiging 40 years na wanderings. There were chastisements. In fact, God killed them. Destroyed them, sabi ni Jude. Dahil ang kanilang mapuso ay hindi lang bitterness, hindi unbelief. Puro provocation ang kanilang ginagawa sa Panginoon. Pero after Mara, maring isang oasis lang ang nandoon. After silang kinausap ng Panginoon, nireveal ang kanilang mga puso. Mga kapatid, kahit sa buhay na ito, alam natin wala pa sila sa promised land. Malayo pa ang promised land. Pero tandaan natin, malayo pa ang ating maaring malapit na, probably. Malapit na ang ating paglalakbay. Malapit na ang end ng ating paglalakbay ng pananampalataya. Our walk, our journey, mga kapatid, tandaan natin, is a walk of faith. Not by sight. At kahit, alam natin, ang promise na natin ay nasa atin na, ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. Pero, on the way, hindi naman ibig sabihin, wala nang mga magagandang lugar, magagandang sitwasyon, magagandang events sa ating buhay. Dahil after doon sa Mara, that was their first testing. Walang chastisement pang Diyos, maliban sa warning. At naturally, ang provision nila ay inayos ng Diyos. Ang provision na kanilang dinisregard sa kanilang bitterness ng kanilang puso ay inayos ng Diyos. But after Mara, there's an Elim. Sa Elim, kung maaring isa lang ang oasis sa Mara, sa Elim nagiging 12. Ang provision ng Diyos na akala natin ang konti, ang liit naman ito, Panginoon. Mapait pa. Paano? How could this be? Mabuti sana kung ang how could this be sa atin ay kagaya ng tono ng tanong ni Maria na how could this be na may pananampalataya. Dahil sa after Mara, God provided them a place of strength. At yun ay ang place ng Elim. 12, spring, wells of water. Sa ating buhay, mga kapatid, hindi rin naman lahat mabigat, challenges, kapaitan. Right? Meron ding mga, kung first instance ng ating salvation na redemption, tayo humihiyaw ng kagalakan of thankfulness sa Panginoon, dumadaan sa Mara, dumadaan sa mga mapapait na sitwasyon, challenging na situations. Pero hindi yun palagi. May Elim, may after Red Sea, puri ka lang, puri. May song of redemption. Sa Mara, God will make a when there seems to be no way. God is a provider. Pagdating, mayroon ding darating na Elim sa ating mga buhay. There are 12 springs of water na pwede na, nag-provide na for every tribe. Ang maaaring pwedeng ibatong reklamo doon sa isang oasis. Paano magkasya yan sa atin, Moses?
ang ginawa ng Panginoon sa Elim, kanya-kanyang tribe, meron. Amen, mga kapatid. Huwag mo isipin bakit sila lang, Lord, ang pinagpala. Bakit tugunon lang pinagpala? Pwede ba onliner na lang tayo? Bakit inaasa mo ang pagiging online? Kung ang para sa iyo ay iba ang nakaredy sa iyo na inahanda ng Panginoon. There became 12 springs na para sa 12 tribes. Every household ay may laan ng Panginoon, mga kapatid. Huwag lang ninyong kalimutan ang biyaya ng Panginoon. Huwag lang nating walayan ang pagiging mapagpasalamat sa Panginoon. Maintain being abounding in thanksgiving. At bawat family ay merong nakalaan ang Diyos. A place of strength. An event na huhugot at makakatanggap tayo ng kalakasan. And in fact, from Mara, from being bitter, we became strong ones. That's Elim. And then 70 palms. Shades. Refreshment. Lord, paminsan-minsan, pwede bang, break time muna ako sa, puro mapapait, pero wala namang reklamo. Pwede ba, Panginoon, tawag niyan, sa basketball, time out muna. Lord, time out muna. Pero God, being the leader, the guide sa kanilang journey, at ang Diyos ang guide sa ating journey. Karanas, di naman puro kapaitan ang karanasan natin, mga kapatid. Right? Sister Joy, taste and see that the Lord is good. Kita na nila sa Red Sea. Na-expose sila sa Mara. O tingnan mo, may Elim palang naghihintay. May Elim palang naghihintay. Buti na lang kasi ang first journey na to ay first journey. Hindi pa to ang time na iikot sila for another 38 years. Dahil talaga sa kanilang unbelief. Pero sa atin, mga kapatid, kahit sa buhay na ito, hindi naman sa pagpapayaman, hindi man sa mga desires natin na magiging wealthy, sa mga possessions sa lupa. Pero I believe ng ating buhay dito, may bitterness, may maraman, may Elim din. At kung mayroon next time, naubusan talaga, kapos talaga, no grumbling. Right? Ang antidote lang talaga sa grumbling at murmuring at reklamo, mga kapatid, is thankfulness. The grace of God sa ating buhay. Kung wala yun, hindi ka marunong magpasalamat, hindi ka marunong manalangin, hindi ka marunong umibig sa kapwa, hindi ka marunong magbigay, hindi ka marunong magiging sweet, hindi ka marunong magiging kind. Lahat na yan is because of the grace of God. At hindi naman lahat sa lupang ito, wala na lang tayong karanasang maging guminhawa. Yeah, ang daming nakapagpatuto niyan. Dumaan sa pastor, kwento na rin ko, pastor, bit-bit ba yung? Bit-bit tayo ba yung? Sabi ko kay Brother Chris noon, tiis lang. Talagang nag-extra yan sa pagkukonstruction. Nagawa lahat, ginawang 12 oras, ang 10 oras at 8 hours. Pero mga kapatid, kung puno at puno lang tayo ng grumbling, ginawang excuse, talaga hirap ng buhay. Tingnan mo si Brother Antonio. Nagsipag niyan mag-tricycle. Kaya akala mo, binubuhay ay 5 anak na. Pero ang balita, sayang-saya. Brother Antonio, hindi yan dahil sa maraming pasahero. Dahil yan, Diyos ang dahilan. Huwag mo ang kalimutan maging thankful. Huwag mo lang kalimutan gawain ng Panginoon. Seek first the kingdom of God. Thank you sa pangalan nating kapatid. And all those things, water, shades, refreshment, maranasan din natin yan. Kahit sa buhay na ito. Hindi lang yun ang nagiging Panginoon natin. Diyos pa rin ang ating Panginoon. Hindi mamon ang ating Panginoon. We are so thankful, Lord. Thank you. Oh, salamat. I have tasted and seen that the Lord is forever good. Mari bang palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Tayo magsitayo. Hallelujah. Yan kung bawat isa na magsitayo. Purihin ang Panginoon. Mari ba nating pasalamatan ang Panginoon? Hallelujah. Shout, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Uwi tayong mapagpasalamat sa Panginoon. Mamaya, bukas, kailanman, let's be thankful. Kahit may Mara, ang dami na sa ating nakapasa sa mga testing sa Mara. Nawala ng trabaho, nawala ng hanap buhay, mahal sa buhay,
Ang pinakamabigat yun, namara sa ating mga buhay. And yet we are here. Purihin ang Panginoon. Pinuno ng Diyos ang ating mga puso ng salita niya, commandments, statutes, voice, word of the Lord, instruction. So bakit nandito pa rin tayo? Because my heart is full of thankfulness. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that brought us through so far. God has brought us through so far. Hindi tayo inalis ng Diyos sa anumang maras sa ating mga buhay. God walk us through our maras. At nakapasa. Hanggang sa pagtatapos, hanggang sa graduation, mga kapatid, mga passer tayo. Mga passer tayo. Hindi lang sa Mara, ang Israel, so sad to think na 3 or 2 lang ang nakapasa hanggang sa promised land. Mga kapatid, I encourage you. Malapit at malapit na, mga kapatid, malibang mayroon tayong promise sa Panginoon, ang kanyang pinasimulang magandang bagay, mabuting bagay, kanyang tatapusin. Let us also be in a resolved. We should have a resolve na, Lord, lalampasan at makakalagpas ako nitong lahat na mara, walang provocation, kundi pasalamat, thankfulness. Naway ang mga salitang ito, mga kapatid, ay hallelujah, magpatuloy na magbigay sa atin ng pagmuni-muni at encouragement. Wag na natin hayang mag-sprung up pa na kung ano-anong bunga ng bitterness. Dapat ang bunga is thankfulness. Amen. Praisefulness. Sweetness. Salamat sa mga taong ang narinig kong mga patotoo na dati ang gaspang ng ugali. And yet ngayon, ang tamis-tamis ng aking brother, tamis-tamis ng aking sister. Why? Just one person. It's the Lord Jesus Christ. Kung kinokorek tayo, tinatama tayo, always may salita at instruction ng Panginoon. Next kong awitin for few minutes. Tatawid sa landas. Maaari pa tayong awitin natin ito, mga kapatid. Ito yung buhay nating pag-asa na hanggang sa graduation ceremony, kita-kita tayo doon, mga kapatid. Ako, ang daming mara, ang daming meriba at masa na pinuprovoke ko ang Panginoon in my backslidings. But I'm so thankful sa Panginoon. Hindi na ako magpaiwan sa wilderness of wanderings, mga kapatid. Patuloy tayo. Encourage ko ang bawat isa. Nakakalungkot na may mga decisions, may mga kapatiran na parang wala nang ganang maglingkod sa Panginoon. Ang dahilan lang talaga niyan, they fall short of the grace of God. Hindi na nila naalala ang biyaya ng Panginoon na napakadakila sa ating mga buhay. Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, wakas ang luha na tumatangay, aanod ang pag-asa, unti-unting nawawala, haligi ng munting daigin ko. Minsa'y nalalamig na rin ang araw, ihip ng hangin ay gumiginaw, nalulumbay, hanap ay isang thank God! God is our gabay, mga kapatid. Hindi. Well, hallelujah. Praise God. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init, ikaw ay mainit pa rin sa Panginoon. Ikaw ay puno pa rin ng pasalamat sa Panginoon. Magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo hindi magwawakas, kalinga mo, yes, amen, Diyos ang siyang magbibigay lakas sa anumang panganib.
always believe it, brothers and sisters. Pawang sagabal. But we have a God, hallelujah, siyang tatawagan at salukuin ang bawat pawang, restoring the joy, hallelujah, amen. Lulutong kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang initang mundong nalalamig, kahit na pumayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig, thank you Lord for your love. Amen. Kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas sa anumang pag-anib, hinintuan ang iyong pagliligtas, manatag at tiyak, itatawid, praise, hallelujah, landas, itatawid, ililigtas, ihahatid hanggang wakas, kahit magunaw man, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, man ang inirang mundong nalalamig, kahit na mayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas, manatag at tiyak, itatawid. Pag-ibig mo hindi magwawakas, landas. Pag-ibig, pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Thank God! Tingnan mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas, panatag at tiyak, itatawid mo sa landas, panatag at tiyak, itatawid mo sa Give it praise! Purihin ang Panginoon! Purihin ang Diyos! Hallelujah! 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 Mga kapatid, we have the promise. We already have the promise. We are children of the promise. Sino pa ba ang hadlang sa atin para hindi magpatuloy? Hallelujah! Ang ating mga puso ay puno ng kalakasan at pasalamat. Dahil hindi nangiiwan ng ating Diyos. Itatawid at itatawid tayo hanggang sa dulo. Glory to the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise God Almighty. From Red Sea to Mara to Elim hanggang Canaan, mga kapatid, sama-sama tayo sa pagpapatuloy.
Glory, all glory, all glory, all glory. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord, for your promises. Mga kapatid, ang ating kagalakan na yan ay simbolo na wala sa ating kalagitnaan anumang kapaitan. Pero kung puno ng kapaitan ng ating mga puso, walang-wala rin ang mga kagalakan. Pero ang bawat isa ngayon ay magalak. Amen. Hallelujah. Dahil ang puno nandyan sa ating mga puso. Hallelujah. Ay pagpapasalamat. Dakilang Diyos, we thank you so much, Lord Jesus. Oh, thank you for filling our hearts with joy. And it's because we are abounding still with thankfulness. We have our maras, but we also have our elims. Panginoon, sa mga nasa mara, sa mga sandaling ito, nasa tabi lang ang elim, Panginoon. Nasa unahan lang ang elim. Huwag naman namin kaligtaan ang iyong dakilang pagliligtas. We have been shouting for it beside the Red Sea. Sa aming mga mara, we've been singing, God will make a way. God is sovereign over us. In Elim, the more, thanks be to God, nakikita na rin ang aming mga apo at mga anak, ang kamay ng Diyos sa aming mga buhay. At hanggang sa pagtatapos, Panginoon, yan ang aming makikita. All praise and glory and honor belongs to you. Purihin ka sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. We say amen and amen. Hallelujah.